po si Dr. Tito Rehano, Tubong Santa Cruz at Purong Marinduqueño ay nag-aaniyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na. Sabado na naman po at ako po ang inyong abang lingkod, Doc Tito Rehano, Tubong Santa Cruzin at Purong Marinduqueño. Certified nga ni Baya ay Mandinay ang bumabati po sa inyong lahat ng magandang umaga po sa lahat ng minamahal kong kababayang Marinduqueño dito sa programang Doc Tito Rehano na. Samahan po ninyo ako sa loob ng 4 na minutong programang Doc Tito Rehano na at sabayang mapapakinggan at mapapanood sa FB Live ng radyo natin 104.5 Santa Cruz, Marinduque News Lucky 7 Channel 3 at nagsimula po noong Sabado sa radyo natin 105.7 Buwak. Tayo po ay magkukumustahan, magbabalitaan, batian, kwentuhan at pagpapaliwanag sa mga health issues na gusto niyong talakayin. Kumustahin po muna natin ang mga minamahal nating kapitanes ng barangay, mga ginagalang na sangguniang barangay at officials, lupong tagapamayapa, ang aking minamahal at malapit sa pusong mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, mga barangay tanod na naging frontliners nitong pandemya, SK chairman at opisyales at mga kabataang pag-asa ng bayan, mga senior citizen, person with disability, tricycle at mga jeepney drivers, sa atin pong mga market vendors dyan sa palengke ngayon. Sabado po, araw ng palengke natin. Sana po'y malaki ang ating benta ngayon. At mga tao pong nasa kainan ngayon na nagmimerienda at kumakain na ng maagang tanghalian. At sa inyo pong lahat na nakikinig at nanonood ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Parang ang bilis po ng panahon, Sabado na naman at napansin ko parang 40 days na lamang at Pasko na naman. Christmas na. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ngayon, noong Sabado po na nagdaan, ang pinag-usapan po natin ay tungkol sa alta presyon, hypertension at sabi nga, pinagtatawanan ako ng kapatid ko, sabi ko mataas ang high blood. At ngayon naman po ay ang ating pong tatalakayin ay ngayon pong taglamig. Hindi lamang po siguro pag taglamig ay maraming nakakaramdam ng masakit ang mga kasukasuan, mga joint ang mga nararamdaman. At ano po kaya ang dahilan nito na masakit ang ating kasukasuan? Nitong nagdaang araw, meron na rin akong mga pasyente na nagsasabi, Dok, ang sakit po ng tuhod ko, hindi ako makalakad. Masakit po ang aking mga gulugod. Kaya po ang pag-uusapan natin ngayong Sabado ay tungkol sa tinatawag po nating osteoarthritis. Sa madaling salita po, rheuma. Kaya lamang po, alam po ba ninyo, yung iba ayaw matawag na rheuma yon kasi ang connotation po natin ng rheuma, pag sinabing rheuma, ay sa pangmatanda na. Kaya pag may pasyente ako, ano po ito, Doc? Ito baga po ay rheuma na. Sabi ko, arthritis yan. Ay, salamat, hindi ito rheuma. Pero ang totoo po, ang osteoarthritis at rheuma ay iisa. Alam po ba ninyo na ang osteoarthritis ay pangkaraniwan na masakit ang mga joint natin, yung mga kasukasuan, ito ay associated sa masakit, paninigas, at parang hindi maigalaw at nagkakaroon ng functional disability ng ating mga joint. At ito ay parang ang kadahilanan ay parang nagkaroon ng damage o pamamaga. Yung ating mga joint na ganito ay parang meron niyang cushion, yung bagang parang, kasi pag wala nun, magadikit yung dalawang buto na nag-joint dun sa dalawa. So kung medyo namamaga o may damage yung parang pinakang kutsyon dun sa pag-itang yun, masakit talaga yan at nag-cause ng pamamaga at inflammation. Ang mga karaniwan
na naapektuhan ng mga kasukasuan natin ay ang ating mga daliri, yung likod ng leeg, yung lower back, yung sabi natin sa gulugod sa likod, at yung malalaki nating daliri sa paa, yung ating mga tuhod. At yan po yung karaniwang reklamo o symptoms na nakikita natin pag tayo nagkakaroon ng osteoarthritis o rheuma. Pero sabi nga po natin, ang osteoarthritis ay hindi lamang po sa matatanda o sa old age. Kaya nga po, ito ay meron na rin akong nakikita at talaga pong hindi lang ako, marami pong mga doktor ang nakakakita na rin ng kaso ng osteoarthritis sa mga bata. Meron po mga 35 years old na sasabihin masakit na rin ang kanilang mga kasukasuan. So, hindi lamang po ito sa mga may edad na. Kaya wag na po tayong mahiya pag sinabing osteoarthritis, rheuma. Hindi na po ang rheuma ay pang matanda lamang. May mga bata rin pong nagkaka-rheuma. Ang pagtutuunan po natin ng pansin sa araw na ito tungkol sa osteoarthritis ay yung karaniwan nating naririnig na gouty arthritis. Ano po ba yung gout? Pag sinabi nating gout, yan po yung namamaga ang ating mga kasukasuan sa kadahilan ng ang mga uric acid crystals po natin ay nadideposito dito sa ating mga kasukasuan. Kaya kung minsan may nakikita kayong mga tao na bakit parang deform, parang yung kanilang halimbawa daliri ay parang may nakabukol o sa kanilang mga ankle o bukong-bukong ay parang may nakabukol doon. Yun po yung deposito ng uric acid sa kanilang mga joint. Ano po ang pangkaraniwang simptomas ng gouty arthritis? Ito po ay yung biglang pagsakit na sobrang sakit talaga ng mga kasukasuan mo at nagkakaroon ng pamumula at pamamaga sa inyong joint. Yan po ay nag-uumpisa karaniwan dun sa daliri nating ng paa. Yung pong malaking daliri natin sa paa, mapapansin nyo biglang sabihin ng, ay, bakit kaya masakit yung daliri ko ng paa na yung malaking daliri doon? Doon nag-uumpisa karaniwan yung gouty arthritis na nadideposito yung mga uric acid. Pwedeng ang simptomas ay ma-develop ng within 6 to 24 hours ay bigla kang sasakit. At alam po ba nyo natatagal ang sakit hanggang 3 to 10 days ng gouty arthritis? Kasi po ang isang tao na may tinatawag na gouty arthritis ay may tinatawag nating hyperuricemia. Anong ibig sabihin po ng hyperuricemia? Mataas ang uric acid sa ating dugo. Kasi po normally, ang uric acid ay nadidissolve o natutunaw sa ating dugo and then pupunta po yan sa kidney or sa bato na kung saan ito ay i-eliminate o palalabasin ng ating kidney sa pamamagitan ng ating pag-ihi. Pero kung mas marami ang uric acid o marami tayong nakakain ng mga pagkaing mataas sa purines, alam po niyo ang purines, nandyan po yung ating mga pagkain na pag na-metabolize po yan ay nagiging uric acid. Kaya po pag marami ang uric acid na nakakain natin na mga pagkain at hindi na nakayanan ng ating kidney o bato na ma-eliminate yung ating sa pamamagitan ng pag-ihi natin, yung mga uric acid na yan ay madidevelop o nadideposito na sa ating mga kasukasuan at joint. Kaya po mayroon tayong tinatawag na high uric acid in blood concentration sa hyperuricemia. Tapos ito pong mga crystals na ito ay nag-accumulate na po dun sa mga kasukasuan natin na nagiging sanhi kung bakit masakit ang ating mga kasukasuan. So diyan po nag-uumpisa yung gouty arthritis natin. So mapapansin po ninyo marami ang nagsasabi, bakit po kaya ako'y pag kumain ng ganitong pagkain ay ako'y biglang nasakit ang kasukasuan ko. So yun po siguro ay hindi siguro talagang sa kadahilanan po na ang nakain ninyong pagkain ay mataas sa purine.
Yung purine po ay pag na-metabolize, sabi ko nga po, nagiging uric acid. Ngayon, pag na-deposito po yan sa ating mga kasukasuan, yung mga uric acid crystals na yan, doon na po sasakit yung ating mga kasukasuan. Napakahalaga, sabi ko nga kahapon, may mga 2 pasyente ako na nagatanong, ano pa kaya doktor ang maiging iwasan na pagkain para hindi po ako nagkakaroon ng ganitong arthritis at nasakit po ang kasukasuan ko. Sabi ko, makinig ka bukas, Sabado, at isa-isahin ko ang mga pagkaing may mataas na purine level. Ano-ano po ba yung matataas na pagkain sa purine? Pakinggan po ninyo dun sa mga parating sumasakit ang mga kasukasuan, yung mga joint na masasakit, na ito po ay mataas sa purine na nagiging uric acid nga po. Unang-una, mahilig po ba kayo sa mga sausawan, yung mga patis, toyo, sarsa ng mga lechon, o sausawan ng mga crispy pata? Yan po ay napakataas sa purines. Kaya tandaan po ninyo, pagka kayo nagasakit ang kasukasuan, kala ninyo pag nakain lamang kayo ng mani, sakala ang nasakit. Kala nyo, basta't sabi, ay pagka nakain lamang po ako ng buto-buto. Pero hindi po lamang yon, marami po ang sources ng pagkain nating mataas sa purine. So kung kayo mahilig sa mga sausawan, medyo ilimit na po natin ang ating mga toyo, patis, sarsa, at pero kung sa bagay, masarap po yan, lalo yung toyo na may kalamansi, asaw-saw po natin yung siomay, masarap po yan. Isa pa po, mahilig po ba kayo sa dilis at bagoong? Yan po ay mataas din sa purine. Yan sarap po igisa ang bagoong, tapos akimi po natin sa mainit na kanin, tapos kita'y gakamay ng pagkain, sarap kumain. Ang laking kain natin nun. Yan po ay medyo ilimit din po natin ang mga, tapos yung bulinaw, dilis, ilimit po natin yan. Isa pa po, sardinas. Ay kita po ay nitong nagka-pandemya ay karaniwang ayuda sa ating sardinas. Ay pero makamasarap po namang agisa yan sa kamatis, yan sardinas at ulam. Yan po ay sa totoo lay, kung wala akong ulam sa hapon, ayan laan po ang ulam ko at nagapagisa ako ng sardinas ay tama na po sa akin. Kaya lamang po pala, ay ang sardinas ay mataas din sa purines na nagakos ng uric acid. Sa isda naman, ano raw po ang mga isdang matataas? Ay di yung tambakol, tunsoy, tangginggi. Ay ano na lamang po, Dr. Akainin ko, yung, napansin po ninyo yung mga tambakol, tangginggi, parang walang kaliskis. Ay di ang kainin naman po natin ay yung isdang may kaliskis. Marami po naman, may bangus po man din ay may kaliskis. So pwede po natin kainin yon. Yung pong oatmeal, masarap po ang oatmeal. Nasabi ko, ako po kasi, sasabi ko, pagka may high blood, kain kayo ng oatmeal, yung pala mataas ang uric acid, so hindi rin po pala pwede ang oatmeal. Tapos po, ito ang masaklap na pinakamataas sa purines, na tandaan po natin, yung pong mahihilig dyan, sa red meat, yung pong mahilig tayo sa baboy at baka, yan po pala yung mataas sa purines na nagakos ng uric acid. Lalo na po yung ating mga laman loob. Mahilig tayo dun sa bopis, sa kari-kari, tapos yung dinuguan po natin, yung iba, hindi lang basta laman yung asama dun sa dinuguan, alagyan pa ng mga laman loob, pero mas masarap po biya, atikman ninyo, yung dinuguan na may laman loob, hindi lang basta siya laman, mas masarap po siya. Kaya lamang po yun lang palang laman loob na yan, ay mataas ang purines na, na nagkakaroon din ng uric acid. Yung bulalo, ay, sarap ng bulalo. Lalo na po pong atak-tak po natin yung utak. Ang sarap po nun. Kaya lamang po, ang utak ay laman loob po yan na napakataas din ng purines na nagakos ng uric acid. Sa mga sosyalan, yung mga steak, pork chop, yan po ay mataas din sa uric acid. At kayo po ba'y mahilig sa kare? Yung pong kare na yung pong nalagyan ng atsuete, yung mabuntot ng baka, masarap po yan. Tapos lagyan natin ang gulay.
tapos ay lagyan ng sausaw sa bagoong, patay. Masakit mamaya ang inyong mga kasukasuan pag kumain tayo nun. Lalo na kung mayroon tayong sisig, ay sisig din po ay mataas din yan. So, ano nala ang bagang akainin namin? Ay di yung pong hindi natin nabanggit, ayun ay pwedeng kainin. Lalo na po, huwag niyong kakainin yan kung madalas na sumasakit ang inyong mga kasukasuan at nang hindi naman kayo parating umiinom ng mga pangsakit, yung pong mga tinatawag nating non-steroidal anti-inflammatory drugs na pwede pong makakos ng kidney damage sa atin. Kaya hanggat maaari po, mag-prevention na lang po tayo sa ganyan. Huwag tayong kumain kung alam nating kontra at nang hindi tayo nawiwiling uminom ng mga gamot para sa pangreuma. Sa mga gulay naman po, ang mataas po pala sa uric acid ay ang cauliflower, spinach, asparagus, mushroom. Pero pang sosyal naman po yung mga gulay na yan. Pwede naman tayo sa ibang gulay. Pero yan po pala ang mataas. Cauliflower, spinach, asparagus, at mushroom. Mataas din po pala ang beer at saka ang wine. Kung kaya tayo ay napapainom ng beer at saka nasakit ang ating mga tuhod, bawasan na po muna. Kung dati nakakatatlong bote tayo ng beer, pwedeng gawin na natin kalahating bote para lang makatikim lamang tayo ng beer. At saka po sa mga seafoods, yung pasayan, paya, katang o alimango. Katang dito po yan sa Santa Cruz ay katang, pero sa iba po ay alimango. At yung pong oyster, yan po ay mataas din sa uric acid. So, yan po mga pagkain yan ay dapat nating tatandaan na huwag nating kakainin hanggat maaari. Lalo kung tayo ay halimbawa nagpa-blood chem kita, napakataas ng uric acid natin, ay hanggat maaari, huwag na po tayong kumain yan. Para naman tayo ay hindi mahirapan. Yang hirap po kaya ng pagkakita ay matagal na mataas ang uric acid, makikita mo yung tuhod mo ay may nabukol dun sa mga daliri mo, imbis na maganda ang daliri mo, may nabukol ditong mga parang bukol-bukol dyan kasi po yun ay deposito ng uric acid. Kaya iwasan po natin kung nakita natin at nagpa-blood chem kita na mataas ang ating uric acid, hanggat maaari, prevention is better than cure at wag tayo mag-iinom ng mga gamot. At isa pa po ay nagabigay din po akong advice, mayroon pong mga pasyenteng nag-ainom-inom, mas magaling daw yung dexamethasone at turo nung kapitbahay niya na talaga pong magaling, talagang isang inuman mula ay wala agad ang pamaga ng dexamethasone. Hindi ko na po sasabihin ang mga brand nun, basta yung dexamethasone. Pero alam po ba niyo, pag tuloy-tuloy po niyong iinumin yan, ay baka kayo ay magkaroon ng kidney or liver damage kasi po yan ay hindi kidney friendly. Yan po yung steroid na dapat limited lamang po ang pag-inom. Kaya wag pong basta-basta kayo iinom ng mga gamot na pang-rheuma at marami naman po tayong doktor dyan na pwede nating pagkonsultuhan at pwede nating ihingi ng advice kung ano ang pwede nating inumin sa ating mga nararamdaman. So yan po yung ating topic ngayon tungkol sa osteoarthritis o rheuma, pero ang binigyan po natin ng pansin ay ang tungkol sa gout o gouty arthritis. Pero in general po, ang masasabi po natin na advice sa lahat ng mga pasyente, importante pa rin ang nag-exercise regularly. Yung po bagang nag-exercise tayo, yung mga zumba natin dyan, ilabas natin para hindi nasakit ang ating mga kasukasuan. Kasi pag tayo perming nakaupo lamang, ay yung ating mga joint ay naka-static lang dyan, hindi nagagalaw. Pero kung tayo ay nag-zumba, nag-exercise, maganda yung ating joint movement. Kaya dapat po talaga mag-exercise. Kung masakit naman po ang ating tuhod, ay pwede pong lagyan natin ng hot pack o hot compress para ma-relieve yung paninigas. At pag sobra naman sakit, pwede naman cold packs or cold compress para naman ma-numb yung pain at ma-relieve yung pain ninyo. At saka importante po talaga ay ang maintain po natin ang normal body weight natin. Kung sa tingin natin ay medyo
nabigat na tayo at nataas ang timbang natin, medyo bawas-bawasan na po natin para sigurado po tayong, kasi pag magbigat po tayo, syempre nabibigatin din yung joint ng ating mga tuhod, nahihirapan silang buhatin yung ating katawan kasi mabigat ka. Dapat bawasan natin ang timbang natin at maintain parati natin ang active lifestyle at magkonsulta po sa inyong mga doktor in case po na meron kayong problema sa joint at sa mga buto-buto po natin para agad-agad maagapan. Magbabalik po ang Doc Tito Rejano na after some reminders. Res Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa timbang kaya magpa-deliver na. Oh, Soleil, 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 ako sa'yo'y panatag-talaga. Oh, Soleil, 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 kung may ginhawa ang buhay, dahil nandiyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak, 105.7 FM, tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles, on board! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Huwebes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Talakayang pangkalikasan, kumakatok sa inyong mga kaisipan upang inyong pakinggan ang mga usapang may kaugnayan sa wastong pangangalaga ng ating kapaligiran. Halina't panoorin ang programang may kaugnayan sa inang kalikasan tuwing Biyernes, 2:00 ng hapon
dito sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Talakayang pangkalikasan ng DANR, Marinduque. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Si Doc Tito Rejano na. Balik po tayo sa Doc Tito Rejano na. Maiba naman po tayo ng usapan. Kumusta na po kaya ang COVID dito sa ating lalawigan ng Marinduque? Hawak ko po ang record ng Provincial Daily Case Bulletin mula sa Provincial Health Officer as of November 11, 2021. Salamat po at medyo bumaba na po pala ang ating total active cases at tayo po ay nasa 92 cases na lamang ang nandito sa lalawigan ng Marinduque. Na-divided po ito sa Buwak ay 29, sa Buena Vista po ay 11, sa Gasan ay 33, sa Mugpog ay 5, sa Santa Cruz po ay 6, at sa Torrijos ay 8. So ang total po ay 92. So salamat po sa Diyos at medyo nababa na ang ating kaso. Sana po tuloy-tuloy na yan at nang makabalik na po tayo sa normal nating buhay na wala na tayong iisipin pa na baka tayo mahawa pa ng ganyang mga sakit na COVID virus. So, punta naman po tayo sa usapang baboy. Bakit ko po nasabi ang usapang baboy na yan? Kasi po ako pumupunta sa mga barabarangay ngayon at naririnig ko po ang mga hinaing ng mga magbababoy na katulad dyan sa may Balagasan Buwak, sa Torrijos. Yung po mga nag-aalaga ng mga baboy ay ang sinasabi sa kanila, paano na po ito, doktor? Kami po may alagang baboy, ay wala po naman siyang sakit pero ito po ay pinapatay at binabaon na lamang kasi may health protocols po yata na kailangan 500 meters lahat ng may kaso doon ay kailangang ma-diskarga na yung mga baboy. Kaya napansin po natin, marami po yung wala pang sakit na mga baboy ay kinakatay na at tinatago, pinamimigay o pinagbibenta, nilalagay sa rep at tinatago para naman, kesa nga daw namang ibaon lamang yung kanilang mga baboy. Ano po ba yung baboy na yan na pinag-uusapan ngayon? Ito po yung tungkol sa African Swine Fever, ASF ang tawag dito sa Marinduque. Alam ko po, matagal nang napaka-istrikto ng ating Provincial Veterinary Office noong pang wala pa tayong pandemic sa pagpapasok ng mga baboy at saka mga frozen foods. Kahit nga po nung araw, may nagpapadala sa akin at nagbibigay ng mga bug net at saka longganisang vegan na sabi ko bawal ipasok dito sa Marinduque kasi nga po istrikto, hindi pwedeng ipasok. So, eto pong African Swine Fever pala ay napaka-severe na viral disease ng mga baboy. Kahit yung mga alaga nating baboy o mga baboy ramo ay susceptible o madaling kapitan ng African Swine Fever. Wala daw pong gamot dito o epektibong baksin hanggang ngayon para dito sa ASF na ito para sa ating mga baboy. At mahirap na i-control ang transmission. Mahirap makontrol yung pagsalin sa ibang mga baboy. Kaya noong una, ang ginagawa, ang minamanage ay yung tinatawag nating movement restriction, yung pong bawal nga magpapasok ng kahit frozen foods na mga baboy o yung mga galing sa ibang bayan o ibang lugar outside Marinduque, bawal papasukin dito
ang mga baboy kasi nga po baka mahahawa yung mga nanditong baboy na inaalagaan natin. At isa pa po yung herd depopulation. Yung po palang herd depopulation na yan, yung po yung nasabi natin napatay na yung 500 meters ang distansya doon sa may naging positive ay pinapatay na rin yung mga baboy na yon para hindi na kumalat pa ang sakit na ASF. At napakabilis po kasi ng pag-transmit ng virus na ASF na ito. At ang mortality po na to sa mga baboy ay talagang umaabot ng 100%. At ito po ay, ang kagandahan naman po dito sa African swine fever ay wala pong impact sa human health. So hindi po naman ito nakakaapekto sa kalusugan ng tao. Humans cannot catch ASF from infected pigs. So nor they can contract the disease by eating meat frozen or pig infected with ASF. So ibig sabihin, ang isang tao na ay hindi magkakaroon ng epektong masama kung siya man ay nakakain ng karneng baboy na frozen na yung pala may virus na ng ASF. So yun ang kagandahan naman dito sa atin na hindi kita apektado ang mga tao. Dapat lamang hindi pa naman natao tapos may COVID na nga tayo tapos may ASF pa tayo. So hindi po tayo kasama dyan. Pero ang kawawa dyan ay yung ating mga baboy. Kaya nga po ay magtiis muna tayo kung tayo yung ating mga baboy na inaalagaan ay patayin o ibaon. Pero sana po naman ang hiling po ng mga tao na magbababoy, sana naman ay mabigyan man lamang sila ng benepisyo noon sa mga naging puhunan nila sa pagbili ng mga baboy. So, yan pong baboy na yan na sana po hindi na sana pumunta rito sa Marinduque pero nandyan na yan. At ang mga lugar na apektado po pala, nakita ko po ito sa record ng African swine fever sa Marinduque. Ang apektado na ay sa Buena Vista, ay sa Bagakay, sa Timbo, sa Bikas-Bikas, sa Libas, sa Tungib, Lipata, Bagtingon, Yook. Sa Torrijos naman po ay sa Dampulan at sa Tigwi. Sa Buwak po ay sa Duyay, sa Tugos at sa Balagasan. Sa Gasan po ay Kabugaw, Tapuyan at Bugnuyan. At sa Santa Cruz ay sa Aturan, Baliis at Tawiran. So meron na po talaga nga palang kaso tayo ng African swine fever dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Kaya sana po ingat po tayo at sana po maging cooperative tayo kung talagang kailangan isubmit natin yung ating mga baboy for proper treatment. So, yan po ang tungkol sa ASF natin na karaniwang naririnig na po. Yan po yung karaniwang naririnig natin ngayon sa bawat barangay, yung mga hinaing ng mga magbababoy. Baka po pagdating ng araw ay medyo mahal na ang mga isda, ang manok, ang baka kasi wala nang mabiling baboy dito sa Marinduque. Kaya dapat po ay atin yung paghandaan. So, yan po ang ASF ko tungkol sa usapang baboy. At bago po tayo tumuloy sa batian portion, ay gusto ko lang pong balikan yung pinag-usapan natin noong Sabado, yung pong tungkol sa usapang pagkain na pinag-uusapan natin ang mga pinagmamalaking pagkain dito sa Marinduque. Nasabi ko yung dinilawang native na manok na ginataan, yung manakla, yung tinuto, bagumon, crispy pata, kari-kari. Yan po yung ating mga masarap na hinahain sa mga bisitang hindi taga Marinduque. At ang mga pinapabaon po natin, yung mga arrowroot cookies, lalo na yung sa Rehanos Bakery, bibingkang buwak, panganan sa buwak. At may nagsasabi po, may nagpahabol, yun daw pong Mickey ni Kasayong, yung Mickey Marinduque po natin, na ngayon ay pinamamahalaan ni Annalyn Pareño. Yung pakasarap po ng Mickey na yan, na igisa mo lamang yan sa kaunting karne o baboy o manok o may hipon, masarap na yung Mickey, pansit Mickey. Hindi ko raw po nabanggit yung suman na may sampililok at napakarami po dyan dito sa atin sa Aturang magagaling magluto ng masarap na suman na isasawsaw sa sampililok. At yan daw pong danggit natin, yung mga tuyong tilis dyan sa, marami po dyan ay sa kasili.
pinagmamalaki po ng Santa Cruz ang tuyong tilis. Napakasarap po niyan, lalo sa agahan. Lalo po kung si Kalusi dyan sa Kasili. Kumusta po Kalusi? Hindi ka na nagadala ng tuyong tilis. Yan po ay masarap. Yan po ay pinapabaong at pinapasalubong ko rin parati sa mga hindi taga Marinduque. Ngayon po ay dako na po tayo sa ating batian portion. Unang-una po ay binabati ko po ang kahangahangang gawa ng mag-asawang Roy Makapugay at Karen Makapugay ng Buwak. Sila po ay libreng namimigay ng face mask at hygiene kits sa mga itinuturing na frontliners ng pandemya. Katulad po halimbawa ng mga tricycle drivers, health workers, at ramdam na ramdam daw po nila ang hirap ng ating mga kababayan dahil sa nakalulungkot na epekto ng pandemya. Bukas ang mag-asawa, si Roy at Karen Makapugay sa mga gustong magpaabot ng tulong donasyon para mas lalo pang mapalawak ang kanilang gawain sa pamamagitan ng t-shirt na Wear Face Mask Save a Life t-shirt na kanilang ibinebenta for a cause. Ang kanilang pong tindahan ay sa MNN, tapat ng Blue Building sa Buwak. Yan lang po nyo, napakaganda po ng kanilang t-shirt. Yung pong Wear Mask and then Save Lives. Hindi ko, sa susunod po ay susuot ko, papakita ko sa inyo po. Yan po ay available sa kina Roy and Karen Makapugay dyan sa Buwak. At kung kayo po bibili niyan, ay nagkaroon na kayo ng magandang t-shirt, nakatulong pa kayo sa pamimigay ng mga face mask at health hygiene kits ng mag-asawa sa mga frontliners at sa mga nangangailangan. So, best wishes po kay Roy and Karen Makapugay dyan sa Buwak. Binabati ko rin po ang Dos Pares na ni Kagawad Ferdinand Ricaprente sa Barangay Lapu-Lapu. Hindi ko nabanggit siya nung Sabado, nagapabanggit po siya. Ay masarap po yung kanyang lomi at saka sisig dyan kay Kagawad Ferdinand Ricaprente. Kay Ruben and Sonia Riego ng Lipa, kumusta po kayo dyan? At kay Felipe and Marina Pastor Fide ng Maniwaya. Hello po, Kapitan Ryan Ritardo. Sina Camarina Pastor Pide po ay nakikinig daw tuwing Sabado ng Doc Tito Rehano na. Kumusta na po ang mga taga-Maniwaya dyan? Sana po ay okay kayo at malulusog dyan sa Maniwaya. At binabati ko po ng Welcome to Christian World si Natalia Pete Revedizo na bininyagan ngayon sa Barangay Bagong Silang. At ang mga masisipag na Tau Gamma Fraternity. Kumusta po kayo lahat ng member ng Tau Gamma Fraternity at ng Acro Fraternity? God bless po sa inyong lahat ng mga Tau Gamma and Acro Fraternity. Ingat po kayo parati at sana po kayo nasa mabuting kalagayan. At binabati ko pong muli ang aking brother na si Tim Rehano, Provincial NVI Director sa lalawigan ng Batangas. Pero siya po ay nabigyan ng award kahapon sa NVI Anniversary bilang Best Chief Division sa Isabela. Nung po kasi dati siya ay Provincial NVI Director ng Isabela. Ngayon po ay binabati ko po ang mga nakikinig ngayon. Hi, Gio Kerubin Pilar. Wala po ba tayong pa-Red Horse dyan? Nakakauhaw nga ni po ay, hi hala, ay kung gusto mo ng Red Horse ay maparinig at abigyan ta, Gio Pilar ng Red Horse. Kung yan po ang gusto mo, kaya laibog, sana hindi nasakit ang kasukasuan mo at baka mamaya ay kita ay pag-inom natin ay sumakit bigla yung tuhod natin. Hello po kay Rexy Principe, kay Elsa Maripalustre, Pastor Peter Escobar, Ma'am Elsa, Pastor Peter Escobar, sa akin pong inaanak na si Jeremiah Regenio, anak po ni Paring Mulo Regenio, salamat po sa inyong suporta. At kay Tita Babylin Solberano Domingo, salamat po, napakalaking suporta po niyo sa akin. Kay Tita Edita Grimaldo, kumusta po kayo dyan? Kay Insan Organic Man Arman Palma, ang humahangad po bilang konsihal ng bayan ng Santa Cruz. Insan Arman Palma, kumusta ka po?
Kay Ma'am Mylene Chavez Diona Alva, parang wala na po tayong lansones dyan. Hindi na po yata bumunga. Hindi na panahon ngayon ata ng lansones. Ano Ma'am Mylene? Kay Antonio Sales Fernandez Sr., magandang umaga po. Pabati po kay Divina Fernandez at sa Fernandez family. God bless po, Doc. Kay paring Romulo Rehinyo, parati pong nakikinig yan. Kay Girly Odana, keep safe po always. God bless. Kay Ma'am LV Mercado ng Barangay Aturan. Kay Lourdes Achura, kumusta po? Good morning po. Kay classmate na nandyan sa akin nung makalawa, si Doris Rodil Tolosa. Yan po ay napakaganda kong classmate nung high school. Si Lucy Calma, good morning po. Matigas po kasi ulo ng nanay ko. Nakain ng bagoong ay nanaman. Ikaw nanay ay wag makain-kain ng bagoong. Inapasabi ng anak, minamahal mong anak na si Lucy Calma, baka may sumakit ang kasukasuan mo. Kay Elsa Donaldson Porley, kumusta? May rheuma po ang tatay ko. Ano po kaya ang gamot para kumupis? Ay hala po, ipakonsulta mo yan sa doktor para makita po kung anong dahilan yan. Donaldson Porley. Dulya Rodas Revedillo, good morning po, Doc. Good morning din. At kay Dina Paradero, hi Dina, kumusta? Kay Sir Florencio Sulweta Limbo, watching from Santo Tomas City, Batangas. Layo June Limbo. Kay classmate Arsenio Rio Florido dyan sa Mesa Hall sa Santa Mesa, ang maigi na ang buhay ng classmate ko nung high school, si Sir Arsenio Rio Florido. Kay Ma'am Tessie Paradero, watching from Oak Hill Subdivision sa Calamba. Nandiyan ka pala sa Calamba ngayon na Tessie Paradero. Rosemary, at kay Ma'am Cara Bernales ng Buwak. Kumusta po, Ma'am Cara? And kay Tita Marilu Bernales dyan sa Buwak. Good morning po. Kay Ma'am Rona Padulina, good morning. So, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, at pakibati lamang po si Casey Lynn Rodil at Jenalyn Robles. At pakibati po si Ate Alec Pilar, si Arnolfo Portento po ito. Hi Arnolfo, para kang nakikinig tuwing Sabado, alam ko yan. At si Arnolfo Portento ng Tawiran. Si Sir Jomer de la Rosa is watching. Thank you Sir Jomer. And Ma'am Linda Rodil Belarmino, good morning po. At Mark Joseph Bulan at Lysel Jane, kumusta po kayo? At sa inyo po lahat na nakikinig at nanonood dito sa Doc Tito Rejano na. Bago po ako magtapos, meron pa Belsi Rohel, Ma'am Belsi Rohel, good morning po. Thanks for watching. Bago po ako magtapos, share ko lang po ang kasabihan sa post sa Facebook ni Insan Panday Limpiada Rejano ng Rejano Clan. Salamat po sa suporta ng Rejano Clan. Siya po ay from Mugpog at bukas po atay may reunion ang Rejano Clan sa Gisian sa Mugpog. Ang kanya pong post ay napakaganda. Tungkol po ito sa salita ng kanyang nanay sa mga tao daw na nangungutya sa kapwa. Ang kanya pong sawikain ng kanyang nanay, huwag kang umihip sa lusong ng ang ipa ay hindi sa mukha mo tumapon. Aba, malalim yun Huwag kang umihip sa lusong, baka ang ipa ay sa mukha mo tumapon. At isa pa, huwag ka raw malura o madura pa itaas, at tiyak yang lura o dura ay sa sarili mong mukha matama. Thank you po, Insan Panday Limpiada, sa napakagandang sawalawikain mula sa kanyang nanay. Binabati ko nga po pala ng 15th sacerdotal anniversary ngayon ang Philippine Air Force Major Father Edison Lutilla, at bukas po ay 15th sacerdotal anniversary naman ng aming parochial vicar ng Holy Cross Parish,
si Reverend Father John Jovel Luna at sa November 16 ay si Reverend Father Hobin Grimaldo and Father Sat Riveros. Happy 15th sacerdotal anniversary po sa inyong lahat. At pabati naman po kay kumusta po ang spoiled boys dyan? Kumusta na po kayo, ang spoiled boys? Salamat po sa inyong panunood at pakikinig dito sa Doc Tito Rejano na. Yun po ang gusto namin pong pasalamatan kayong lahat. At sana po ay 11:00 na po hanggang sa Sabado pong muli. Let's all pray for COVID-free Marinduque. Wala pong iwanan, lalo dito sa Santa Cruz at Torrijos. Doc Tito Rejano na. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. God bless everyone. Thank you po. Ako po si Dr. Tito Rejano, Tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rejano na tuwing araw ng Sabado, 10:00 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rejano na